taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila ay kahatalan itong ginagawa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Pero sa akin, sa inyo at sa ating lahat, na nagtataglay ng Espiritu Santo, ito'y ating kapangyarihan, ito'y ating kalakasan, ito'y buhay natin lahat. Amen! Amen! Handa na kayo gumaling? Sino gustong gumaling? Ang daming pagagalingin ng Panginoon. Okay. Sino gustong yumaman? Ay, sino gustong makarating sa langit? Dapat mas malakas yun. Amen. Ang ating pong pagbasa, mga kapatid, kinig kayo, ay patungkol sa mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi pagdating po ng December 1, araw ng linggo, ito yung Sunday Gospel, yun ay tawag na Advento. Umpisa ng linggo ng Advent. Ang ibig sabihin ng Advent, pagdating. Pagdating. Kapag may dumarating sa bahay natin, lalo na yung inyong asawang ng abroad ng matagal, matindi ang paghanda mo. Diba? Naghahanda tayo na matindi. Gaano ba kaya pag si Jesus ang darating? Yung amen nyo, amen ng mga senior citizen. Nakinig kayo. Kasi ang pananampalataya na uumpisa sa pakikinig. Pag ang tao hindi marunong makinig, natatangay ng iba. Kaya nawawala sa pagiging katoliko, naiiba ang pananampalataya, pero nagbabalik naman yung iba pag naliwanagan. Amen ba? Amen. Parang masinyo talaga hindi. Luke chapter 21, mula sa mga talatang 25 hanggang 28, pagkatapos lulundag tayo sa verse 34 to 36. Ito ang pagsasabi. Nakinig kayo. Ang pagdating ng anak ng tao, ibig sabihin si Kristo, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisinda at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahon iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaang at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyayari ang mga ito, tumayo kayo. Tumayo kayo at umingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na yun na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng
Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malapang kalooban, maginhawa at matagumpay.
na mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, kaya pa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Okay, taas ang lahat ng mga prayer request. Kung wala po kayo nagawang prayer request, ibulong niyo sa Diyos. Amen. Kung ano yung nasa puso niyo. Amen? Amen. Dahil kung kaya sila kayo ay nagbigay, siksik-liklik, umaapaw ang buhay. Okay? Ama namin Diyos, pagbasan, pagpalain ang mga prayer request na ito. At dalayan ko, Panginoon, na ito'y basbasan at mangyari ang kalooban mo. Naniniwala po kami, Ama, na ang mga kahilingang ito ay answered prayer na. At ang aming mga alay, mga handog, Panginoon, sa ika-27 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito, ito'y pangako mo. Ibabalik mo sa amin sa ibayong paraan, iba't ibang uri ng pamamaraang pagbabalik mo. Siksik, liglig at umaapaw. Kaya, Panginoon, inaamin po namin na kami tagumpay na. Sabihin nyo, tagumpay na. Tagumpay na. Tagumpay na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapanyan habang kinukolekta ng mga sexing collector at tumaawit ng give thanks with a grateful heart of Jesus. Let us give thanks. Nung itinataas ni Moses ang kanyang kamay, lagi silang nananalo. Eh siyempre si Moses, tao naman siya nakakawi. Parang mga senior citizen niya, nakakawi kada. Kaya, pag binababa ni Moses yung kamay na, natatalo sila. Kaya ang ginawa ni Joshua, kinalaman ng malaking bato, yung kamay ni Moses, sumisimbolo kay Kristo yung bato.
makasagot para kayong lahat pag-uwi ay siksik-liklik ang biyaya ni Lord. Alam mo sa banal ng misa, pag hindi tayo sumasagot, kaya nga meron tinatawag na sponsorial sound. Ibig sabihin yung salmong tugunan, tutugon tayo. Eh ganun dito sa atin, kaya tutugon tayo. Kaya ulitin ko po, para kayo makasagot, dito kayo tumingin, huwag kayo kung saan nakatingin. Nandito sa unahan yung nagsasalita. Okay, nakatingin na kayo dito sa unahan. Ang Panginoon kasi, si Kristo, habang nakakaral siya, tinititigan niya yung mga tao. Magiliw at niyang tinititigan ng Panginoon, pinagmamasdan yung mga tao, ang bawat tamaan ng mata ng Panginoon, may power na dumadaloy at gumagaling ang sakit. Kaya ulitin ko ang pabalik. Magandang hapon po sa inyong lahat. At dahil kayo lahat ay sumagot, answer prayer kayo lahat. Amen. Sino sa inyo ang may relo? May relo kayo. Sabi kasi ng Panginoon, keep watch. Hindi. Tatanungin ko, anong oras na ngayon? Ano? Anong oras? 5? Kasi tinitingnan ko yung oras doon na alas 6:15 na ako. Sabi ko, akala ko mali yung oras doon akin na rin. Di samantalang fossil ang tatak nito. Gano'n naman sa akin sa Europe, ano pumunta ako. Ayun o, ang aking oras ay 5:42. Yan. At sabi ko sa inyong sa inyong banner doon, hanggang alas 7 ng gabi kayo. Nakalagay ko. Hanggang alas 7 nakalagay ko. Diba? Ayun po. Kaya, tatahan-tahanan natin. Para ano kasi baka, minsan kasi, yung mga senior citizen na alam mo, ako senior citizen na eh. Okay, kahit maano. Kasi, hindi lang kayo senior. Ako po'y senior na rin. Kanya na ang tingin sa akin ng ating mga kapatid. Ako po ay 69 years old na. 69. Ngayong pong December 1, ngayong Sunday. Ang December ko naman ay aming anniversary ng wife ko. 26-year anniversary. Kaya po ako'y 69, pero ang tingin ng marami sa akin, sabi niya, para ka lang 29 years old. Congratulations! Amen. Kasi hindi ko iniisip na ako'y matanda na. Hindi ko iniisip na ako'y senior. But I'm enjoying, nag-i-enjoy po ako ng 20% discount. Every time na kakain ay 20% discount. Kaya para maka-discount ako, kasama ang pamilya ko, pag ako'y umuwi, ang binibili ko, halimbawa yung KFC, Kentucky Fried Chicken, ang binibili ko yung isang bucket, yung maramihan na, ay 20% discount. O hindi kasama pati lahat kung ano, no? Eh pag bibili ako ng isang peraso, ako lang ang may discount. Diba? Kaya pag ako bumili, isang bucket, yung isang lagyanan, isang tapong malaki, yung 10 perasong chicken, with rice na yun, tsaka matching with, yung mga pixel na nakalagay doon, no? Ang laki ng discount. Yan ang kagandahan ng mga senior citizen. May libre
120? Sino gusto ng 120 years old? Ha? Kaya liit ng inyong pananampalataya. Pangako nga ng Diyos yun. Di ba? Di ba? Kaya ano ang sabi ng Panginoon? At then, pagdating, the day of the Lord, ang pagbabalik ni Kristo. At alam niyo po ba, yun yung ating pananampalataya? Ha? May kausap ba? Ano ang sabi ng ating pananampalataya kapag tayo nagmimisa? Kanina nagmisa. Kanya lang late yung iba. Hindi sila umattend ng misa. Lamesa na lang ang aabas natin mamaya. Amen. Ang sabi po doon sa misa natin, ano sabi ron? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Ano sabi? Yun ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Ayun! At yun yung ating hinihintay. Yun ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang problema sa pagbabalik niya, nakahanda ba tayong lahat? Baka abala po tayo sa kung ano-anong gawain ng mundo. Baka abala tayo, mali-mali anong tumama? Diba? Kailangan po hindi tayo maging abala sa mundong ito. Ha? Kasi, sa pagbabalik ng Panginoon, sabi nga dito sa ating binasa, magaganap ito sa lahat ng tao. Amen? Sabi dun sa verse 15, verse 35, pakinggan nyo ito. Sabi niya, natulad ng isang bitag, ang pagdating ng Panginoon, tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon, darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Darating. Imagine, ano ba sa Tagalog ang imagine? Ha? Ano ba sa Tagalog ang imagine? Isipin. Alalahanin. Ha? O saan yung isipin natin yung pagbabalik ng Panginoon at paano raw babalik ang Panginoon dahil yun ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Yun po ang ating pananampalataya, mga kapatid. At sinasabi naman ng kasulatan, ang advent na pagdating from the Locan o yung gospel according to St. Luke, itong binasa natin, ayon kay San Lucas. Luke chapter 21, from verse 25 hanggang verse 36. Ano ang sinasabi ng banal na aklat? Ang sabi rito, from the Locan Gospel of the Lord Jesus Christ, na tumutukoy sa little apocalypse. Ang ibig sabihin po ng apocalypse ay revelation. Ano ibig sabihin ng revelation? Pahayag, kapahayagan. Ipinapahayag ng Diyos yung kanyang pagbabalik. Kailan po naganap yung first advent, yung unang pagdating ni Kristo? Yun yung sineselebrate natin. Yung Pasko. Bagamat hindi naman talaga yung December 25 ang kaarawan ni Kristo kasi wala namang nakakaalam kung kailan talaga ipinanganak si Jesus. Ang mahalaga, ang simbahan ay naglagay ng date
simbahang tradition, December 25. Wala akong kausap. May kausap ako ba ako? Ang based sa history ng simbahan, nakinig kayo. Kasi baka kayo matakay ng maling aral. Ang sabi ng iba, ayan, December 25, pagan practice yan. Yan ay sa pagano. Ay sinabi ba natin hindi? Kasi ang December 25 po, sa history ng church, yung date na yan, na December 25, yan ang araw ng tinatawag na Sunday worship. Pagsamba ng mga pagano sa araw. Ang sinasamba ng mga pagano ng araw, kaya tinatawag nila ang haring araw. At kinakanta nila, umaliwanag na buwan. Kasi galing sa araw, yung liwanag ng buwan. Ay bakit? Ginawa na yun ang ginawang kaarawan. In tradition, in the teaching of the church, bakit yung araw na yun na mula sa mga pagan practices? Ano ang purpose? Ano ang dahilan? Upang ang mga pagano ay makonvert na akala nila araw pa rin yung sinasamba. Diba yung sa misa? Yung tinatawag monstran, o saan yung katawan ni Kristo yung nagdoon ako para mga araw na tinataas na gano'n pag Christ the King, di ba? Di ba yung may paa na gano'n, tapos nakatayo, tapos may parang araw na bilog yung sa gitna, nandun yung katawan ni Kristo. Yung kinakain. Nakikinig ba? Nakikinig ba? Ngayon, habang tinataas yun, akala ng mga pagano, araw pa rin yung sinasapatas ko ng araw. Hindi nila alam, dahan-dahan, para kanina kayo nakataas ang kamay, dahan-dahan kayong umupo. Hindi nila alam, dahan-dahan, na silang mga pagan, mga pagano, pag sinabing pagan, mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila alam, unti-unti na pala silang napupunver hanggang sa dumating na silang lahat ay nakonvert na dahil ang sinasamba na ay si Jesus, hindi na ang araw. Grabe. Yun lang isa yun ang pumalakpak, parang yun lang ang nakaunawa. Hindi man yung December 25 yung tunay na kaarawan ni Kristo. Dahil wala naman nakakaalam kasi ilang 1,000 years, more than 2,000 years ago, ay sino naman makakatanda nun? Kaya nilagay na lang yun. Pero ang mahalaga doon, ang pinagdiriwang, hindi yung Diyos-Diyosa ng pagano na araw, kundi ang pinagdiriwang ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. Amen? Amen? Parang sa misa, sa banal na misa, tinataas natin, ito ang katawan ni Kristo. Tinatanggap natin. Abay, ba't ang sinabi na, ito ang katawan ng kabayo? Hindi ko tatanggapin. Hindi na si Kristo, kabayo rin. Hanggat si Kristo ang ating itinataas, hanggang si Kristo ang Diyos at ating sinasamba, tayo'y iniingatan, pinagpapala, ginagabayan ng ating Panginoon Jesus. Ang problema ay kung hindi na si Kristo ang iyong dinidiyos. Ang problema, sabi ng Gawa, Kabanata 4, Talata 12, Hoy, makinig! Sabi ng Biblia, na kay Kristo lang ang kaligtasan. Ilan lang yung umitin? Ulitin
Kristo lang ang kaligtasan? Na kay Kristo lang ang kaligtasan. At walang ibang pangalan, Jesus Christ. Pag nagulat ako ngayon, Jesus Christ na. Noon, hindi pa ako nasa Panginoon, ako ibang bababagit ko. Ito. May paglalang ko, Jesus Christ. Kung ano yung laman ng puso mo, yung bababagit mo. Kung ang laman ng puso mo, kamukduhan. May galit sa kapwa, ako Panginoon ba yan? Pagdasal natin ang ating dating Pangulo at ang Vice President na nagmumura para hindi magmura siya. Pagdasal natin. Pinagdadasal mo. Pinagdadasal mo. Kanina lang sa misa, pinagdasal eh. Pagdasal po natin sa prayer of the faithful, ang mga leader ng ating bansa, nagkakagulo-gulo sila. Pagdasal, there is power in prayer. Magpaka-tapang-tapang, magpaka-sama-sama ng tao kapag hinipo ng kapangyarihan ng panalangin, magbabago ang lahat, magbabago ang isip, magbabago ang puso, magbabago ang buhay. Amen? Dahil kay Kristo lang ang kaligtasan, kaya ito ating pinaghahandaan. Yung sinabi niya, sabi ng John 14, pakinig kayo. Mula sa verse 1 and the following verses, dito ang tingin. Okay, tumingin ko sa naglalakad. Dito kayo tumingin. Nakatingin kayo din eh. Nakatingin kayo din eh. Nakatingin kayo din eh. Di ba sa matagal din eh. Sabi po, John chapter 14, from verse 1, the following verses. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Mga taong nababalisa ng mabasa nila yung palatandaan ng pagbabalik ni Kristo, natatakot, nangangamba dahil magkakaroon ng mga daluyong sa dagat, dahil mayroong mga cosmic sign na kung saan ang araw at buwan ay malalaglag. Ay nung marinig nila yun, natakot na. Kung natin pag-usapan niya, nakakatakot naman. Sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Manalig niya kayo sa Diyos at manalig din niya kayo sa akin, sabi ni Jesus. Manalig tayo sa Diyos, sa Ama, at manalig din niya tayo sa kay Kristo. Dahil si Kristo yung nagsasalita, sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Galaw-galaw po yung kamay kasi maraming nahing-stroke kapag ko. Hindi yan pag na-stroke na kayo, sa akin magpipil po malagpak, hindi na magdikit ko yung kamay. Kaya ipalagpak din po ng yan. So sabi ng Panginoon, pitig ko dito ang tingin. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sapagkat niya, paruroon ako sa Ama. At nagsabi ng mga alagad, hindi po namin alam ang daan. Sabi ng kayo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakakaroon sa Ama ko, hindi sa pamamagitan ko. No one can come to the Father except through me, Jesus said. Sabi ni Kristo. Kaya po mahalaga si Kristo sa buhay natin lahat. Kasi hindi tayo maliligtas. Dahil ang tagapagligtas natin hindi tao. Ang tagapagligtas natin ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo nag-alay ang buhay. Si Kristo nagbinigay ang sarili sa ikaliligtas natin lahat. Ang hina. Amen. So sabi ng Panginoon, at paruroon ako sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Maraming mga tao nababalisa, walang bahay at narito, walang lupa, walang kagamitan. Huwag kayong mabalisa. Wala man kayong lupa dito, wala man kayong bahay, wala man kayong... May pangako ang Diyos. Ipinaghahanda
maghahanda tayo ng kanya nating mansyon sa langit. At ang sabi ng Panginoon, kapag ipaghandaan ko na kayo ng inyong matitirhan sa langit, babalik ako. Babalik ang Panginoon. Eh, bakit babalik? Para yung nagiging tapat, yung naghanda, the purpose why we have gathering like this, bakit tayo meron ganitong fellowship? Para tayo ay magpakabuti. Para tayo mamuhay na may katapatan. Para tayo matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo natutong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit tayo matanda na, maputi na ang buhok, o nakalbo na, kapag tayo nagsikap na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, ikaw ay kasama ang susunduin at babalik ka ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ibabalik. Kasi yung first advent, yung unang advento, yung Pasko, na ang Panginoon ay dumating dito sa lupa. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato na matay, pinako sa krus na matay, inilibing. Nanautan niya sa kinaroroonan ng mga lima na may katong araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, magbabalik. Doon magmumula at paririto. Upang ano raw? Ha? Ano po? Upang hukuman ang mga tao, judgment, hukuman, hatulan. Eh saan tayo hatulan? Batay sa ating mga ginawa at mga sinalita. Eh sabi ng Panginoon sa parable, ng talent, diba? 3 tao binigyan ng karunungan, binigyan ng 5,000, 2,000, 1,000. Naging maayos ang pamamahala ng 5,000, naging doble, yung 2,000 naging doble, yung 1,000 itinago ko sa panyo, binalot ko. Sabi ko, Elsa Day member yun, tinago sa panyo, binalot. May panyo ang mga Elsa Day member. Binalot sa panyo. Sabi ko sa Biblia, yung 1,000 binalot sa panyo, itinago at sabi, kasi po kayo ay umaan, umaga pa sa hindi yung tinaniman. Maraming sinabi. Sabi nung kanyang amo na yung binigyan, sa salita niya, sa yung sinabi, diyan kita ahatulan. Diyan tayo huhukuman. Kaya ingat kung ano mga pinagsasalita, kung ano mga paninira sa kapwa, ingat. Dahil kung ano ang iyong sinabi, ginawa, doon tayo hahatulan ng Diyos. Mahina. Kaya alam mo, to be prepared, para maging handa. Kaya mayroon tayong tinatawag na the Sacrament of Reconciliation. Anong Sacrament of Reconciliation? Confession. Pagbabalik loob. Yung repentance. Ano yung repentance? Ano ang repentance? To change our mind. Baguhin ang isip. To change our heart. Baguhin ang puso. At baguhin ang ugali at mga aksyon o yung ginagawa. Repentance is turning away from our wicked ways, yung talikuran ng lahat ng ating masamang ginawa, at baguhin natin ang ating pag-iisip, baguhin ang ating puso, baguhin ang ating mga ginagawa, at mabago ang ugali natin. Yan ang paghahanda sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ang hina. Kaya mahalaga ang repentance. Yung pagbabalik loob sa Diyos. Kasi pag hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos, biglang dumating ang Panginoon. Saan tayo pupulutin baka mamaya ay biglang dumating na ang Panginoon, nakikipagsugal ka. Biglang dumating ang Panginoon, nakikipag-inuman ka. Biglang dumating ang Panginoon, tinawag mo yung ilista mo ka sa akin, 12, 14,
24 ay nakakatakot po. Kaya nga sabi repentance, baguhin ang isip, baguhin ang puso, baguhin ang ugali, baguhin ang ginagawa. Ano yung ginagawa natin? Yung araw-araw natin ginagawa, ayon ba sa kalooban ng Diyos? Ang ginagawa ba natin ay nakalulugod sa Diyos? O ang ginagawa natin nakakasama ng loob ng kapwa natin? Sinisiraan natin ang ating kapwa. Dinadaon natin ang ating kapwa. Ay diyan tayo hahatulan ng Panginoon. Mahina. Amen. Amen po ba? Kaya pag ako nagninilay ng salita ng Diyos, lalo na ako'y kagaya nyo rin, senior na, 69 years old. Ibig sabihin kapag senior na, malapit-lapit na. Nasa waiting area na. Malapit na ang boarding. So, ibig sabihin, we must be prepared. Maging handa. Yung iniisip ba natin yun? Na tayo kung edad na natin ganito, iniisip na ba natin yun? Baka hindi. Eh, dapat po iniisip natin yun. Bakit? Doon sa pagninilay ko, doon sa verse 35, sabi ron, yun ay mangyayari sa lahat ng tao. Bakit? The stage of the final coming of the Lord. Tandaan nyo po, makinig kayo, ang estado ng pagbabalik ni Kristo, sabi ka sa amin natin, in a twinkling of an eye. Twinkling, ibig sabihin, sa isang mata, kumisap na kayo. Ganun lang kabilis. Ganun kabilis ang pagbabalik ng Panginoon. Na makikita niya sa labas, ay sino makakakita? Yung mga faithful believers, yung mga tapat, yung mga naghanda, yung mga nagsisi, yung mga nagbalik loob sa Diyos. Kasi hindi naman makikita yun ng mga masasamang tao. Pagtatawanan nga tayo, hindi naman makikita ng mga masasamang tao, ng mga unbelievers na dumarating ng Panginoon sa labaak. Baka makita nila doon ay may lumilipad na aswang. Hindi si Jesus. Aware ba kayo? Ha? Aware po ba tayo doon sa pagbabalik ng Panginoon? Yes! Ha? Yes! Kung natatakot kayo, kinakabahan, dahil sa daluyong na mangyayari, sa pagbagsak ng mga bituin, pagbagsak ng araw, pagdidilim ng araw at ng buwan, na tinawag na cosmic sign. Ang sabi doon, huwag kayong mababalisa doon, huwag kayong matatakot doon. Mangyayari talaga yun. Magaganap yun. Wala tayong magagawa doon. Ang mahalaga doon ay, maniwala ka, magtiwala ka, umasa ka, na makakasama ka sa susunduin niya sa kanyang pagbabalik! Ang problema, kung natangay ka ng takot, pagamba, hindi ka naghanda hanggang ikinamatay mo na yung takot mo. Impyerno ang pulong natin yan. Kailangan po natin labanan ang takot. Sabi nga, we need to overcome fear. Mapagtagumpayan natin ang takot sa mundo. At paano mapagtatagumpayan ang takot? Kapag lagi kang may tiwala at nakasandi sa Panginoon. Ang hina. Diba sabi ng Panginoon sa kasulatan, John chapter 15, verse 5, ako niyang punang ubas kayo ang mga sama, kung mananatili kayo sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamunungan ng sagana. Bakit? Sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Jesus. Di natin magagawa magpatawag, di natin magagawa maghanda, di natin magagawa na tayo'y magnilay at magbasa ng Biblia kung tayo hiwalay kay Jesus. Dahil kung tayo hiwalay kay Jesus, ang ating iniisip pagdating ng bahay, ano kaya ang tatama bukas? Hahandain natin yung mga numero na ating inaalagaan sa halip na magnilay, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos, ang ating pinagnilayan, 13, 14, 80, sahod 40.
Bakit may nangyayari ganun? Isang araw pumunta kami sa mission sa Rizal. O sa Rizal ba yun? Isang nga ba yun? Doon sa doon sa bundok ng Batangas sa kabila. Ano yun? Bingnay. Sa Lubo. Lubo. Sa Lubo yung paano, iba yung dulo, sa Lubo. Pagdating namin doon, maaga pa kami dumating, biglang may lumapit sa akin na laki, mayroong papel na nakaano, di ba ano? Tapos, yung sinalis siya, akala, inaano ako pala tumaya. Hindi ko alam yan eh. Yung pala magpapataya, meron ganyan kakapal na tiniklog-tiklog na papel. Natawag niya sa amin sa Quezon Las Tibias. Sulatan ng numero. Kung sipin mo, pag tayo dyan na libang, kapag dyan tayo nagulakog, sa halip na tayo maghanda, paano pag biglang dumating si Kristo in a twinkling of an eye? Kawawa tayo. Sa tandaan natin, pangako ng Diyos yan, nanampalataya natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang tanong, anong paghanda ang ginagawa natin? What kind of preparation? Anong klaseng paghanda ang ating ginagawa? Yung ating inaalala yung first advent, naghahanda tayo ng kama, naghahanda tayo ng kurtina, naghahanda tayo ng mga pagkain, kasi siniselebrate natin ang Pasko. Pero yung second advent or the final coming of the Lord, what kind of preparation? Anong uring paghahanda ang ating ginagawa, mga kapatid? So tandaan natin, unang-unang tandaan po natin, before it happens, sabi ng Bible, before it happens, cosmic sign will precede. Kasunod, ang mga tanda at palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Yung pag-aaway-aaway na ng mga namumuno, saan yan? Yung dati ang ganda-ganda, unity, tapos ngayon ang away na. Parang lukuhan na lang tayo. Niluluko ang mga butante. Yes, sign po yan. Tanda po yan. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat laging nananalangin. Sino sa inyo ang laging nananalangin? Naku, wala. Alam mo, sa amin ng professor namin sa College of Divine Wisdom, kasi kami nag-aaral pa rin, continuous study, yung diploma, certificate, tapos na kami ng college doon sa 4 years course, aral ng aral. No? Kasi, pag walang pag-aaral, wala kami i-share sa inyo. Baka mamaya ay sabihin mo, yan na naman. Tapos biglang nagtapos kayo, siya na naman. Tapos sinasabi niyo, siya na naman, kasi wala kayo natututunan. Baka pinapagalitan pa kayo, no? Yung po yung kaya nag-aaral. Sabi po ng professor namin, makinig kayo, ang taong hindi nag-iisip, hindi tao. Ay, ano brother Rex yun? Yung hayop, hindi nag-iisip, hindi kaya kakasaan, dumudumi kahit ano ginagawa, kahit saan. Yung ginagawa na para dumami ng tao, itinatago natin. Pero yung tao pa nag-iisip at hindi ginagamit ang isip, ginagawa nila kahit saan. Parang hayop. Kaya ang tao hindi nag-iisip, oy! Ang tao binigyan ng isip. At ang tao hindi nag-iisip at hindi ginagamit ang isip, hindi raw tayo tao. Ano tayo? Hayop. Na hindi iniisip, dudumi na lang, gagano na lang, iihi kung saan-saan. Gamitin natin ang isip. May isip ba kayo? Sino may isip? Ayun, gamitin natin. In preparation for the final coming of the Lord. Sa paghahanda natin. At ang taong may isip, may puso't may kaluluwa,
Ha? Kapag hindi ka nagdarasal, hindi ka Kristiyano. Ang taong hindi nagdarasal, hindi Kristiyano yan. Ay ano po yun? Pagano. Yung mga taong hindi nagdarasal, natutulog na lang. At least nga, yung ibang Katoliko na tinatawag magdasal, nagsasay. Nagsahilot daw. Pero we encourage you to pray because prayer is not our duty. Ang pananalangin ay hindi natin tungkulin at hindi yan duty. Yan ay buhay natin. Ang pananalangin ay buhay natin. Ang pananalangin ay buhay natin. Ang pananalangin ay buhay ng mga senior citizen. Ang pananalangin ay kapangyarihan natin. Ang pananalangin ay weapon natin. Ang pananalangin ay oxygen. Anong oxygen? Mamamatay tayo kung walang hapon. Kaya kung hindi ka nagdadasal, patay ka. Sabi ng mga nakasulatan, kaya sabi ng Panginoon, ang mapatawarin mo sila, hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa because they were spiritually dead. Spiritually dead. Bakit? Ang spiritually dead, yung patay sa spiritual na buhay, ang ginagawang buhay, makamundo, makasanlibutan. Pero yung mga taong spiritually awake, gising, hindi tulog sa spiritual na buhay, ang kanilang buhay ay moral. Sabihin niyo moral. Pag hindi tayo spiritually awake, ang buhay natin ay immoral. Ano ang immoral na buhay? Hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa araw-araw. Di ba minsan may mga nagsisimba, Katoliko daw, pero ang kanyang kinakasama, hindi niya asawa. Kung mayroon man, ituwid mo ang buhay mo. Dahil pag ganyan ang buhay natin, pag bumalik sa Kristo, impyerno tayo nun. Kung tayo may pagkakamali, ituwid natin ang ating pagkakamali. Kung tayo may kasalanan ginagawa, talikdan, pagsisihan, upang tayo patawarin ang paggalit ng pangako ng Diyos, ang buhay na hahanto sa langit. Dahil pag hindi ka nagsisit at baliktod sa Diyos, sama-sama tayo sa impyerno. Sama-sama tayong kasama doon ang mga madadaming politiko pag hindi nagbalik loob. At ang magiging Diyos natin doon ay si Satanas. Meron akong nabasa na post, siya daw ay presidente doon sa impyerno. Nakakatakot. Nakakatakot na pagdating sa impyerno, ang presidente mo na doon. Hindi ka. Kaya, we need to prepare. Ihanda mo ang sarili mo. Handa na ba kayo? Nakahanda na. Sabihin niyo, praise. Praise. Sabihin niyo, in everything, Tagalogin ko, sa lahat ng nangyayari, sa mundong ito, ang bukang bibig ko, praise the Lord. And what praise stands for? Letter P. Sabi ng Panginoon, watch and pray. Ang ibig sabihin ng watch and pray, hindi na mahulaga pagsuot ka ng rino. Ang ibig sabihin ng watch and pray, magbantay ka. Magbantay, ibig sabihin ng magbantay, watch and pray, ang iyong buhay espiritual ay gawin mong aktibo. Hindi yung patay-patay na buhay espiritual. Watch and pray. So yun ang letter P. Dahil ang panalangin ay napakahalaga. If you love God, kung mahal mo ang Diyos, kakausapin niyo siya ng sarili na. Ang sarap yata mag-usap, ano? Alam mo, kapag nami-miss ko yung wife ko, sabi ko, ma, punta tayo sa ganon. Nag-uusap lang kami, nagtititigan. Kayo, nasubukan nyo lang nagtitigan kayo ni Jesus. Ha?
Hindi pa nasubukan na kayo'y nagtitigan ng Panginoon. Punta ka sa Peya. Anong Peya? Doon sa inyong parokya, yung tinatawag na munting chapel na nandun naka-expose sa Jesus. Upo ka na doon, lumuhod ka, titigan mo siya hanggang sa lumuluha ka na dahil nakatitig pala sa iyo si Jesus. Ano yung Peya? Perpetual Eucharistic Adoration. Yung munting chapel sa bawat parokya, naka-expose si Jesus. Doon sa monstrance, yung parang araw na yung nandun sa loob siya, sa bilog. Titigan mo na. Titigan mo na. Kasi tayo naman minsan, kung mga babae, tinititigan yung security guard doon sa kanilang mga, o yung driver nilang guwapo. Wow! Titigan mo si Jesus. O ang sarap naman kung asawa nyo, hindi masama nyo, yung asawa nyo, yung asawa nyo, titigan nyo. Huwag yung kumpari nyo. Huwag yung kumari nyo. Natutukso ang marami kasi iba yung tinititigan. Unahin natin titigan si Jesus. Pangalawa, titigan mo yung iyong kabiyak. Amen. At sasabihin mo, mahal kita. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging. Para masagot na yun. Para tapusin mo na inaantok na ako. Letter R in grace is repentance. To be prepared for the final coming of the Lord, we must repent for all of our sins. To change your mind, to change your heart, to change your action and your character. And letter A, sa praise. No one that we need to worship only God alone. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang dapat natin sambahin. Ang mga santo hindi natin sinasambayan, binibinerate natin, nirerespeto natin. Because only God that need to adoration. That we need to adore only God. Si Kristo lang ang dapat sambahin sa Espiritu sa Buhay. Diba sabi ni Yahweh? Sabi ni Jesus at sabi ni Yahweh noon sa Old Testament, noon sa mga Israelita. Ha? Ano sabi? Hear, O Israel, the Lord is one. Iisa lang ang Panginoon. Sabagat ang bansang Israel napapaligiran ng maraming bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ron, Hear, O Israel, the Lord is one. At doon binigay ni Kristo ang greatest, ni Yahweh ang greatest commandment, that you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Pag yan ay ginagawa po natin, yan ang sikreto para hindi ka tumatanda. Kahit 80 anyos ka pa, ang isip mo, isip bata. Batang bata. Eh pag ang nasa isip mo, hindi ang Panginoon, ang kita, ako mayroon ako 69 na, siya ay 62, pag pinagtabi kami, para siya 80 anyos na. Sabi, bakit Brother Rex, ang tanda mo na pala ako, kanina na kita dito, sabi niya, pero bakit ang mukha ko mas matanda ako sa'yo? Kasi, yung manifestation, sabi niyo, manifestation ng Panginoon, kung si Kristo ang nasa puso mo, yun ang mangingibabaw sa iyo. Amen. E-R-A, letter I sa praise, incline with the Lord. Pag sinabing incline, ibig sabihin, sa Panginoon ka laging kumapit. Nakaangkla. Parang sa barko, nakaangkla. Incline yourself to God. Sa Diyos ka kumapit. Ako pag nag-pray kay Lord, pag nag-pray ako kay Lord, kasi sa Biblia, si Peter nakalakad sa ibabaw ng tubig.
Nung sabi niya, come! Akala niya hindi si Jesus eh. Ha? Pero nung habang nakatingin siya kay Kristo, nakakalakad. Nung nalibad, natingnan niya yung alon, malakad na hangin. Unti-unting lumubog. Kung hindi siya nahawakan ng Panginoon, lunod siya. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, pag ako po ang kakapit sa iyo, baka po ako'y makabitaw. Kasi ako po'y marupok, kay dali kong lumimot. Pero kung Lord, kung ikaw ang hahawak sa akin, kailanman hindi mo ako bibitawan. Kaya ginagawa ko yung prayer ko, Lord, ikaw po ang humawak sa akin. Hawakan mo po ako ng mahigpit. Para hindi po ako lumubog. Amen? Amen? And letter S sa praise service. Maglingkod tayo. Yun yung second commandment ni God. The second final commandment of the Lord, that you shall love your neighbor as yourself. That you need to serve God through your fellow men. Maglingkod tayo. Because whatever you did to the least of your brother or sister, ginawa mo niyo yun sa akin. Kaya kung anong ginawa nyo sa iyong kapwa, sa Diyos mo yung ginawa. Amen. And finally, tayo na kayo aba. Alam ko kayo nagmamadali na yun. Kanina pa yung iba na kasimamot at parang nagagalit mo sa akin. Para maganda ng usap na tagal-tagal naman ni Padre. Ilalo na kung mga baguhan. Inip na. Kasi mayroong papanuurin pang TV. Yung kanyang inakabangan. Sino sa inyo may sakit? Ha? May sakit o wala na? Habang naikinig, gumaling na. Sinong habang naikinig ay gumaling na siya? Yan ang tawag healing message. Habang nakikinig ng healing message, ang salita ng Diyos, there is power na dumadaloy sa bawat buhay ng tao sa taimtim nating pakikinig, lingid sa alaman mo, kubaling na yung sakit mo. So finally, sabi ng Bible, sa letter E ng praise, yung S is service, di ba? Paglilingkod, letter E is entrust yourself or entrust everything to God. Itiwala mo sa Diyos. Sa Diyos mo'y pagkatiwala lahat ng gagawin mo. Kaya ka nalugi. Kaya ka bumagsak ang negosyo. Kasi hindi mo naman itiniwala muna sa Diyos. Bago ka magplano, bago ka gumawa ng mga bagay na plano mo, you ask God first. Sabi ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Kapag sa Diyos mo tiniwala ang lahat ng gagawin mo, lalo na ang pag-aasawa. Alam mo, ang pinakasalan mo, pag hindi buka ng panalangin yan, bukay sarap o kay hirap mahalin. Pero kapag pinanalangin at bunga ng panalangin ang naging asawa mo, ang sabi sa awit, bukay sarap mahalin, bunga ng panalangin. Kapag bunga ng panalangin, yung iyong pinakasalan, ang sarap mahalin. Sa isipan at puso mo, lagi kang pansin na pansin. Pero kung napilitan ka lang, lagi kayo nag-aaway. Nahihirapan kang mahalin, parang gusto mo nang lumaya sa bahay mo. Naranasan ko rin yan, di ba? Pangalawa ko ng asawa yun na yun. Siyempre naranasan ko yung una. Sabi ko, Doy, kung bibigyan mo ako ng asawa, dinadalangin ko sa iyo. At hinihiling ko sa iyo, brand new. Ayaw ko po kasi po ako'y bumili ng sasakyan, lagi pong nasisira. Itinitirik po ako sa daan yung aking nabili at pinagawang sasakyan. Hindi kasi brand new. Kaya po sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng brand new. Isipin mo, anong edad ko na? Ang gap namin sa anong age nung ako'y ikasal, 13 years, 13 taon. Gaano kabata yung asawa ko? Diba? Kaya siguro bumabata rin ang aking mukha dahil nadala ng mga tao. At siguro dahil sa siya ay batang-bata, nagiging kalakasan ng taong maganda. Diba? Biblical yan eh. Nung si Jacob ay matandang-matanda na, kumuha ng isang, parang
batang-bata. At yun po ang kailangan natin. You need to entrust everything. Whatever you need to do, whatever you need to start, business, negosyo, pag-aasawa, pag-aaral sa mga kabataan, itiwala mo sa Diyos ang lahat ng yan. At hiniti ako sa iyo, di kayo magtatagumpay, pag biglang dumating si Kristo, makakasama ka. Mapagkailanman, ikaw pa rin, Jesus. Ikaw pa rin ang kamay sa Panginoon. Sabihin ng Panginoon Jesus, tatawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula po sa ating pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon Jesucristo, tulungan mo po ako, hindi ko po kaya. Pero alam ko po, kaya-kaya mo at pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Kaya naman Panginoon, ngayong gabi ito, sa iyong anibersaryo sa dakong ito, iniaalay ko, ibinibigay ko ang buhay ko, tinatakwil ko sa Satanas at ang kanyang mga gawain. At mula ngayon, Panginoon Jesus, sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. I-alay ko sa Lord ang buhay natin. Ang
that you receive God's promise. It's by faith that you receive healing and deliverance. Tulad ng sabi ni Jesus, sa mga tao kanyang pinagaling, sabi niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananalangin. Claim it by faith. Sa inyong pananampalatayang pagtalima sa Panginoon, pinapagaling at tumataloy. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The Spirit of the Lord is now upon us. Tumataloy. Yes, declare it. Ideklara mo na sa iyo ng Espiritu ng Diyos na nagpagaling sa atin. Hallelujah. Spirit of the Lord is now upon to heal the broken heart. The broken heart and set the captive free. The captive free. To open prison's door. Prison's doors and make them blind to see. The Spirit of the Lord is now on us. Come on, declare that. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is now upon me. To heal the broken heart. To heal the broken heart. And set the captive free. The captive free. To open prison's doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Lahat po ng gumaling, isigaw na siya'y magaling na. Pumalakpak ang lahat ng pinagaling. Sumigaw ang lahat ng pinagaling. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am young. Batang-bata ako. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sabihin mo ngayon, I am victorious. Mananagumpay na ako. Sa ngalan ni Jesus. Sabihin niyo, sa ngalan ni Jesus. Amen? Palakpakan natin siya. Okay? Una na madalas sabihin ng servant leader na susulat sa Aklat ng Kawikaan, ang buhay at kamatayan sa dulo ng dila na kasalanan. Ibig sabihin nun, ingatan mo ang mga salitang makapagpapahina sa iyo. Ingatan mo ang mga salitang makasisira ng kapwa mo. Ibig sabihin nun, ingatan mo ang dila mong magmura. Dahil hindi ugali ng Kristiyano ang pagmumura. Ang ugali ng mga Kristiyano ay pagmamahal. Purihin ang Panginoon. Amen? Okay. Itataas natin ang lahat ng daladalahan natin. At tandaan niyo po sa December 11, yan po yung ating pahina
General Assembly ng year 2024 at yun na rin po yung ating Christmas celebration. The more ticket you buy, the more chances of winning the lottery. Halimbawa, nabunod ka, first prize. Nabunod ka pa dun sa 5 consolation prize. Sa ibang mga raffle, di ba? Kung ano lang yung makakafeel naman sa'yo. Eh kung marami kang ticket na nabili, ikaw lahat ang nalunod, sa'yo na lahat yun. Di ba? Yun ang ibig sabihin, the more raffle ticket you buy, the more chances of winning. At kapag marami kang biniling raffle ticket, mas malaki ang chance mo manalo. At hindi lang minsan, kung mabunod ka ng 3 beses, yung 3 premyo sa yun. Kailan yun? December 11, alas 8 ng umaga hanggang alas 4. Saan? Doon sa Vista Verde ba yun? Ha? Tama, 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 Mr. Verde. Doon sa Lipa Vista Verde Resort. Meron po doon, nandun sa Facebook natin, doon sa ating chat group, nandun po yung, yung address, yung po yun. At malay nyo, biglang dumating doon ang Panginoon. At saka mga alam mo yung estado dito nabanggit, yung rapture kasi sa Protestant word yun, pero sa ating Katolik ang tawag doon, parousia, yung aagawin tayo. At ang isa pang estado ng pagdating ng Panginoon sa buhay natin, yung kamatayan ng tao. Hindi ko alam kung kailan darating yun, pero ang mahalaga, pinaghandaan mo yung kamatayan mo. Pag pinagpagawain yung malalaking lupa yung mamanahin, kasi pag tayo namatay, 5/7 na sukat ng lupa lang ang binibigyan natin. At kung magkagayon man, baka ako na lang doon sa earth, doon sa paso. Kaya kung yung pagawain yung mga mana-mana, lahat yan ay maiiwan. Pero ang mahalaga yung kaluluwa natin na pagdating ng bagong langit at bagong lupa, nandun tayo sama-sama. Nandun tayo magkakakilala yung mabubuti, yung masama hindi nakilala natin yun. Kasi yung masasama may iwan sa lupa, at pagdating ng reigning Christ ng millennial, si Satanas pupuksahin ang mga Antikristo, at sa loob ng 1,000 taon, yung mga taong naiwan, hindi sila makakabili at hindi sila po pwedeng mamili kung walang tatak ng 666. Kaya masarap mag-aral ng Biblia. Okay? So taas ang lahat ng yan. Baka mamaya paglabas ko, makasalubong nyo si Jesus, hindi nyo lang kilala. Alam mo, minsan, napagkamalang ka na ba na ikaw si Jesus? O si Mama Mary. Pag ang tao matulungin, sabi ng bata, pinulungan ko minsan, ako ka si Jesus. Pagkamalang ka si Jesus ka, kasi tinulungan mo yung bata. Hindi parang siya nakakatiging ng hamburger, bigyan mo ng hamburger. Masarap-sarap pala nito hamburger, ngayon ko na nakita sa advertisement lang. Sabi, ikaw di ba si Jesus? Kasi akala niya lahat ng biyan talaga, si Jesus lang ang magbibigay. Di ba, sarap na? Nawa, mapagkamalang kayo lahat na kayo ay si Jesus o si Mama Mary. Bakit ganun? Okay, taas na ng lahat niya. Okay. Pag-uwi natin, diretsyon ng bahay, huwag nang dadaan doon sa bilihan ng ticket ng loto, bawal ko, masama. Ha? Huwag nang tataya ng kung ano-ano, baka tumama at tamaan ka ng Panginoon. Okay, ha? Kailangan prepare your spiritual life unto God. Make your life always moral. Ibig sabihin, hindi sumasang-ayon sa mundo. Ang buhay mo'y nakalulugod sa Diyos dapat. Okay? Handa na kayo? Yes. Okay, ihahagis ko po Mamaya, ang pagkatapos tatlong yan. blessing. Ang sasabihin niyo po na pag-tatlong hagis ko, sasabihin niyo ay kay Kristo tagumpay ako. Pag kay Satanas, hindi kayo magtatagumpay. Okay? Alam mo ang language ni Satanas? Mura.
nagmumura ka language sa tanasyon. Pero language ng Diyos, love. Pag-ibig. Kaya kahit nag-aaway kayo mag-asawa sa akin, love, kumusta ka na, love? Hey, love. Yung nanay. Alam mo, ang niyayakap ko lang yung mga senior kasi wala magsiselos. Okay, lahat ng yan, masamang akapin yung bata. Matapang kasi naman magsiselos. Taas na yan, ha? Ang inyong mga daldalahan ay dadalahan sa Lord na basbasan. Kung kayo may tubig, may langis, may passport, ako po'y pupunta ng Hong Kong at Macau bukas. Ang flight ko ay alas 7 ng gabi. At doon ako mag-honeymoon ng asawa ko sa Macau. Tapos, part ng honeymoon namin sa Hong Kong, aaten kami ng anniversary ng Hong Kong, December 1. Kasi anniversary ko at saka birthday ko ng December 1 ay yung po yung mga blessing, biyaya lang sa akin ng Panginoon. So, sarap maglingkod sa Diyos. Lipin mo, offer yun ni Lord sa atin. Okay, so, yung may mga passport, dalangin po makarating ng ibang bansa. Okay? At lahat ng mga nagmimiting makarating na ibang bansa, kumuha na kayo ng passport. Kumuha na kayo ng passport, kahit matanda na po, hindi po kayo accepted, maaari kayo makarating pa doon. Okay? May mga matatanda po akong kasama bukas. Hindi lang po ako. Yung po'y delegation ng dadalo sa Hong Kong, delegate ng Pilipinas. So, kasama lang po ako doon. At marami kami kasamang matatanda. Pero mas matanda sa inyo. Kaya, meron silang taga-akay. Okay. Ano ang sisigaw nyo? Halata ko talaga. Gusto lang. Buhay. Ano ang sisigaw nyo? Kay Kristo, tagumpay ako! Kay Kristo, tagumpay ako! May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pala. Puno ng biyaya ang inyong daladalahan. At